Deputy Spokesperson Attorney. Good afternoon, si Radyo Man Lourdes. Opo, Ma'am Lourdes, good afternoon po. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Siyempre, buhay na buhay yan. Attorney, maraming nabuhay. Sandali, teka, may kinalaman ka ba sa paglabas ni Senator Bato? Wala po, kasi hindi naman po ako abogado ni Senator Bato, although last Saturday po ay naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP kung saan kinokondena po namin yung pananakot kay Senator Bato bilang isang opisyal ng PDP. Na meron na daw siyang warrant at sabi po namin ay dapat hindi niya kasapitan yung masaklap na pangyayaring nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nabigyan ng due process at hindi sinunod yung extradition mo, yung Presidential Decree 1069. At basta na lamang dinampot at dinala sa Hague. Oo. So, sa tingin niyo po, yung inyong statement na yan, baka po nagbigay din ng lakas na loob para lumantad na, magpakita na, pumasok na si Senador Bato. Opo, sana naman po sapagkat sinabi rin po namin doon sa pahayag namin yun na lahat po ng mga legal na kaparaanan upang maprotektahan si Senator Bato ay gagawin po ng PDP laban. As in fact, maya-maya lang po baka pumunta po yung ibang mga opisyal ng PDP doon po sa Senado. Ano pong gagawin, sir? Kasi po ang balita po namin ay may subpoena naman si Senator Bato galing sa NBI kung saan siya ay pinatatawag tungkol sa mga investigasyon tungkol daw sa di umano'y EJK. At ito ay kitang-kita na naman natin na panghaharas na naman ng ating NBI na ginamit na pong weapon o sandata ng ating pamahalaan upang guluhin at gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. So sa tingin niyo ho, sir, may bearing ho ba yung subpoena na yan, sir? Ano ho ba, para saan ho ba yan sa tingin niyo? Para dali na siya sa ICC? Siyempre po, actually, kung titignan po natin yung kasaysayan ng ating National Bureau of Investigation, talaga naman pong may subpoena powers ang ating NBI. Ngayon po, meron tayong bagong NBI law kung saan binibigyan na bukod sa NBI National Director, ay yung mga regional directors binigyan din po ng kapangyarihan para mag-issue ng subpoena. However, yung batas po ay hindi nagbigay ng enforcement power sa NBI para sa subpoena. Ano pong kahulugan nito, Ma'am Lourdes? Ibig sabihin, kung hindi mo susundin yung subpoena, ay kailangan pa pong maghain ng petisyon ng NBI sa hukuman upang in contempt. So gagawa pa ng petisyon, ipafile, then isa-summons yung kabilang party at ipagpapaliwanagin siya kung bakit hindi siya sumunod sa subpoena. At dyan napapasok yung mga depensang due process, right to remain silent, right against self-incrimination, etc. So actually, kung ako si Senator Bato, babaliwalain ko yung subpoena na yan, hindi dahil sa hindi tinatago, kundi baka malabag ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Attorney, sadali, sabi niyo yung ilang mga opisyal ng PDP laban pupunta sa Senado kasi sinabi na ni Senator Bato, hinarang na siya ng NBI. So, kung kayo lang, dapat pa ho ba siyang lumabas ng Senado, attorney? Yung subpoena naman po, hindi naman po arrest yun eh. Yan po ay isang dokumento na sasabing on a certain time and date ay kung mangyari, pumunta ka sa NBI upang ikaw ay imbestigahan. May mga paraan para makwash yung subpoena na yan. Hindi po pwedeng arestuhin si Senator Bato. Ngunit, ang atin pong nakikita dyan ay pananakot, panghaharas, panggigipit. At baka ang ginagawa dyan ay parang ayaw siyang pabotohin dito sa change ng Senate leadership. At by the way, regarding that, binabati ko po ng masigabo si Senator Alan Peter Cayetano na siya nang tumatayo bilang ating Senate President. Wala na po yung Dean ng College of Law ng One Ball University na si Tito Soto. Attorney, pumunta ho ako doon. So ano po yung inyong opinion ng PDP laban? Sir, honestly, pinagkaisahan ba talaga si Senator Soto? May kinalaman ho ba yung mga kaibigan nyo sa Senado? Wala po sapagkat ang PDP po sa Senado ay nasa minority. Tatatlo lamang po ang miyembro ng PDP dyan, si Senators Bongo, Robin Padilla at siyempre si Senator Bato na kinagagalak nga po namin na biglang dumating at ginamit ang kanyang prerogative at welcome development po ito. Ngunit wala po kaming
kinalaman po dyan. Siguro po na-realize na rin ng mga kasamang senador ni Senator Tito Soto na hindi po nagiging maganda ang pamamalakad niya sa Senado at nagiging parang school bukol na ang sistema doon. Ano pong inaasahan niyo po sa impeachment kayo nagkaroon na po ng bagong liderato ang Senado? Ang maganda pong development dyan ay kapag nag-umpisa na po yung impeachment trial, at least po ang magiging presiding officer ay isang abogado. Sapagkat yan nga po yung problema noong si Tito Escalera Soto, ang Senate President, ay hindi po siya abogado. Ngayon, ang sinasabi po nila noon bago siya tinanggal bilang Senate President ay kukunin daw si Senator Pangilinan upang parang legal advisor. Hindi po pwede yun. That is unconstitutional. Sapagkat ang grupo po ng Senate ay dapat po manggaling sa mismong opinyon o pananaw ng Senate President at hindi yung bulong-bulong ng kung sino. So mabuti po na-resolve na nga yung issue na yan at isang abogado na po ang magpe-preside doon sa impeachment trial ni pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ulitin ko po, attorney, sa tingin niyo ho, anong kahinatan ng impeachment sa bagong liderato? Mahirap po magsalita because everything is fluid. Katulad po ng sinasabi ng iba, ay siguro yung mga ibang senador ay hihintayin muna kung anong ebidensyang ilalatag laban kay Vice President Sara Duterte, and they will vote according to their conscience. So at this point, mahirap pong pangunahan o hulaan kung anong mangyayari sa Senado. Pero sa tingin niyo po, tagumpay ng PDP laban yung pagbabagong ito sa Senado? Hindi po ito tagumpay ng kahit sinong partido o individual, kundi tagumpay ng taong bayan na ayusin ang ating Senado sapagkat kitang-kita na naman po nagiging knock-knock na yung ating Senado . Kita nyo ang Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Lacson, na iniiwasan lahat ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang at pinagtatakpan ng mga ibang personalidad. Si Tito Soto naman, pati yung ating kataas-taasang hukuman ay binabastos na parang siyang pinakapangyarihang tao sa Pilipinas. Buti po nagamot na po yun. Meron tayong isang Senate President ngayon na iginagalang ang ating kataas-taasang hukuman bilang isang abogado at of course an officer of the court at sana po maibalik kay Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee para masundan po natin ang ebidensya saan man ito tumungo. Sir, yung inyo pong statement, no, marami nagsabi, ang yabang naman ito ba't ganito ito? Ano ho bang nilalaman ito, sir, na parang threat daw po sa mga politiko? Hindi naman po threat. Sinasabi lang po namin ang PDP ay maninindigan sa aming posisyon na yung mga pipirma noong impeachment, articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi magiging katanggap-tanggap. Alam niyo po, Ma'am Lourdes, karapatan po ng bawat partido, ng bawat grupo na mamili kung sinong tatanggapin nila o sinong hindi. Halimbawa, baliktarin natin yung sitwasyon. Halimbawa, mag-apply ako ng membership sa Kabataan Party List o sa Akbayan. Diba? Tatanggapin ba nila ako? Siyempre hindi. Sapagkat hindi po tugma yung aking paniniwala at pananaw sa kanilang mga paniniwala at adhikain. Ganun din po ang PDP laban. Sapagkat nakakita na po tayo, the PDP has had its share ng mga bumalimbing, katulad ni Director Matibag ng NBI, Secretary General dati ng PDP, si Senator Francis Tolentino, ayun, nakarma, natalo tuloy. So, yun po ang iniiwasan na namin. Ang PDP po ay para sa mga taong may prinsipyo, may paninindigan, hindi pa lipat-lipat ng partido, hindi balimbing, at may isang paniniwala. Kaya malamang si dating Commissioner Guanzon ay hindi namin tatanggapin. Pero po, 'di ba, lately ay umaatake po siya at binabanggit niya po yung mga disgusto niya sa administrasyon. Yan po lately lamang sa aking pananaw, personal, hindi po ito pananaw ng PDP. As a member of the party in my own personal capacity ay si Commissioner Guanzon ay dumidikit lamang kay Vice President Sara Duterte kasi nakikita na yun ang malakas. Noong 2025, nung tumatakbo siya bilang party list representative ng P3PWD, parang yung batikos niya kay Sara Duterte o yung nangyari sa kanyang party list,
talo tuloy o nakarma rin siya. Pagkatapos na siyang babaliktad at sasabihin niyan, pinakamabuting tao na si Sara Duterte, ay ayaw po namin ng mga ganyang mga tao na parang nagpapalit lang ng panty kapag nagbibigay ng prinsipyo. Ulitin ko po, sir, ha? Kapag sila bumoto, sila po ay hindi nyo natatanggapin para maging member. Ulitin ko na, sir, i-correct nyo po ako, hindi nyo rin susuportahan for election. Pero kung ako po itatanong nyo at kung ako ay isasangguni ng partido, yung mga hindi lamang po isang tao, yung mga taong umatikos, kumalaban, hindi sumunod sa rule of law, nag-bend the law, nag-break the law, nang-abuso sa kapangyarihan, wala pong puwag po yan sa PDP laban. At sa tingin nyo ho ba ay may dapat sila matakot sa mensaheng ito ng PDP laban? Hindi naman po manapot, kundi as a warning para hindi na sila mapahiya na baka kabalamala. Pag nakita nilang lumalakas na muli ang PDP laban, magsisiksik na naman sila rito. Kasi ang dami po namin nakikita mga ordinaryong mga tao. Minsan magpapa-basic membership seminar po kami. Inaasahan namin na 100 tao. Biglang darating 300, 400. Oo, nakikita po namin na nagdadagsaan ang mga tao sa PDP. Natutuwa naman po kami, ngunit pagdating po sa mga politiko na may record ng anomalya o pagkabalimbing o pagkawala ng prinsipyo o pang-aabuso ng kapangyarihan, ay hindi po natin tatanggapin yun. Attorney, sa inyong mensahe sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ako po ay nalulugod bilang isang Pilipino at ang PDP po ay very welcome din po itong bagong development sa Senado kung saan nakikita po natin that sanity and sobriety are returning to the Senate. Congratulations po kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano at naway maging sa ilalim ng kanyang pamumuno ay maging patas po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isa pa ay sana maging impartial, more focused at mas may paninindigan ang maging investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol po dun sa floodgate o yung flood control scandal. Attorney, last na lang ulitin ko, hindi ito threat yung message nyo, kundi warning. Warning po yan, parang panawagan na, kayo kung kayo ay lumagda dyan sa in favor of transmitting the impeachment articles against to the Senate, huwag na kayo mag-abala. Hindi po namin kayo i-entertain. Attorney, salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming po salamat and God bless. DCXL. Pulso ng